po kayo? Ay, hindi pa. Kumain na direct. Hello po. Thank you for being here. And thank you ulit. Thank you for all the support. Yun lang po. Si Direct Richard, no, kasama natin din. Direct Richard Arellano. Good afternoon po. Salamat po nandito kayo lahat at sa suporta niyo po sa Got to Believe. Si Papa Bear naman. Papa Bear. Good afternoon po sa inyo lahat. Ganun din po. Thank you sa suporta niyo sa amin. Si Liza. Good afternoon, everyone. Thank you for coming and thank you for supporting God to Believe. Daniel. DJ. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kapagalitan ako ni Papa Boy pag ginaya ko lang sinabi ni Liza eh. And si Catherine. Hi, good afternoon po sa inyong lahat and maraming salamat sa oras na binigay niyo for today. Okay. Again, we're joined by the support cast ng Got to Believe. Kung meron tayong questions para sa kanila. Simulan na natin, Aaron. Yes, MJ, we have a question from Papa O. Oh! Diaz. Naku, sabi ko pa naman sa kanya, conflict of interest. Gata. Hindi kasi maraming sa Twitter nagtatanong bakit daw tatapusin agad. Good question. Parang nandun pa sila sa alapaap ibababa na sila sa lupa, parang ganon. So, bakit daw direct? Di ba pag masyado namang maganda, pinatatagal, parang be careful? From the beginning po kasi yung kwento hanggang dito na lang talaga. Extending it might mean lalaglag lang yung kwento ng show. So we'd rather maybe end habang may ikwento pa kami. Kasi stretching it might not be helpful to the show eh. Manipis lang kasi talaga yung kwento ng show eh. Kasi it's just about the love story of the two, the great love story between the two. Baka meron gustong i-add yung ating mga BUH. Si Miss Den. Miss Des. Miss Des. Si Miss Des. Andiyan ba si Miss Des? Wala. Nandun yata sa ano. Hindi, bakit daw kailangan tapusin na Miko? Bakit daw... Nasa chair yata, wala sa desk. Sharon. Ito si Miko. Si Henry ba? Henry, are you here? Actually po, i-mirror ko lang po yung sagot ni Direk Cathy. It's originally slated for talagang 24 weeks. So, we're actually on our 26th week. So, alam mo naman kami, di ba, ang Star Creatives talagang pag sinabi, 24, it's 24. We're always protective of our content. So, ito yung latag niya. It's originally slated for this. So, it pinufulfill mo. So, hindi na pwedeng salsalin. They have the kids have other projects kasi like this. So when we plan for Direk Cathy, Katang Daniel, the rest of the cast, hindi lang soap yung nakaplano for them. So it's multi-platform. So we have to consider other platforms also, like the films that they will do, etc. Okay. So, natawa kasi si Daniel, no? Sa salita ko kanina na. Nakarelate ka ba? Charot. Hindi. Tama. Hindi, pinapakita na tuloy ni Daniel yung kamay niya. Anyway, kay Catherine tsaka kay Daniel, anong pakiramdam at magtatapos na to? Samantalang yung mga Katniels, craving for more. No coaching ha, no coaching. No coaching. Ayun, tinanong ko kung nakailang months na kami. Naka 7 months na po pala. So parang eto kasi, magsa 7 months pala. Parang hindi ko na malayan kung paano kami nagsimula kasi parang ang bilis ng mga pangyayari. Siguro kasi pag nag-e-enjoy ka dun sa story, dun sa set, feeling ko hindi mo na mamalaya na, week ganyan na pala kami. So nagulat kami nga nung sinabi nila na last 2 weeks na lang, ganyan. Pero feeling ko ito yung show na pag nag-end, andun pa rin yung yung friendship sa grupo with the cast, sila, yung sa mga mean girls, ayan. And sa staff siguro. So, feeling ko naman, kahit magtapos siya, andun pa rin yung friendship ng lahat kasi maganda yung pinagsamahan. Okay. Kay Daniel, anong pakiramdam mo? Dahil parang 26
26 weeks pala ito. So hindi namin namamalayan sa pag-enjoy sa panonood. So hindi na to pwedeng salsalin. Ano yun? Hindi ko na rin po napansin na Hindi na pwedeng ano eh. na ganun po katagal yung show. Opo, na tumagal siya ng ganun. Kasi talagang ang saya po. Talagang sa mga director po na, kay Direk Cathy, kay Direk Richard, kay Direk Ricky, talagang ang sarap lang po magtrabaho kasama yung mga cast, yung mga kaibigan ko rin po. Tapos yung mga staff, kasama ko naman po sila sa Princess Inay, kaya hindi po nahirapan yung pagtatrabaho. Tapos, masaya po ako sa naging show po namin. Dahil kahit magtatapos na po, malapit na po yung katapusan, at least napansin ko po na tumatak po sa tao yung palabas. At na medyo napiga po ako ni Direk Cathy dito sa show. Lagi niya po ako sinasabihin ng masasakit na salita. Like ano, pakireveal mo naman. Ano yung masasakit na salitang natatanggap mo mula kay Direk? Para gumaling ka lalo sa pag-arte. Kasi kay Direk Cathy, pag Di ba nagdidilim ang paningin mo sa kanya ngayon? kay Direk, Ngayon, di ba nagdidilim ang paningin mo? hindi kasi ganito po yun. Iba-iba po sa tatlong director namin. Si Direk Ricky kasi minsan na lang po namin nakakasama. Most of the time si Direk Richard at si Direk Cathy. Kay Direk Richard, syempre lalaki sa lalaki, iba po yun eh. Pag kunyari in terms sa... Sure ka ba? Na... Hindi, charot. Pero kasi Direk. Inagdadaan ka, Direk. Hindi, lalaki yan. Ayun, iba-iba po. Parang kay Direk Richard, mas lalaking usapan kung bakit yung ganito yung acting mo dyan, ganyan. Kay Direk Cathy naman, mas relax siya magsalita sa akin. Mas nakukuha ko yata. Kasi pag natitense na ako sa kanya, nagpapanik na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ngayon, pag nagpanik, medyo hihinga muna ako, tapos papatawanin ko siya. Tapos pag napatawa ko na, ayun na. Masasabihin niya na mas maayos sa akin yung dapat kong gawin. In fairness naman kay Direk, kitang-kita naman sa screen kung gaano ka nakagaling. So, ibig sabihin, merong wawa yung pagtalak sa'yo ni Direk or kung pinagagalitan ka man niya sa eksena para maging effective. Si Liza, hindi ka ba nabitin dahil sa bandang huli ka na pumasok tapos mag-i-end na? Hindi naman po, kasi feeling ko marami naman po akong nagawa. As in, parang lagi naman po kami nagtitaping and feeling ko marami po akong na-achieve sa soap na to. Mas parang gumaling po ako ng konti dahil kay Direk Cathy. Mas marami akong natutunan. Yun. Actually, nakita ko yan sa commission ko. Na marami kang araw na naging full dito. Medyo. Meron follow-up si Leo. Huwag ka nang tumayo, Leo. Tanong ka na. Si Direk muna. Direk, from the start back, kinonsider niyo na si Liza sa role niya ngayon. Nung binubuo pa lang yung series, siya na talaga yung pet o paano niyo siya kinuha for the role? Siya na po. From the very start. In fact, I had problems nung pupunta kami Singapore. Parang nagkaroon ng problem with kung matutuloy siya o hindi. So, problema talaga kami kasi from the get-go siya po talaga. Liza, patawa ka, just... Hindi. Ano, parang sa biglang pagpasok mo, parang andyan ka kaagad sa presidential table ka level ng mga bida, tapos yung mga naunan na doon, nandito sa kabilang side. O yung wala ako ibang ibig sabihin, anong feeling na parang dahil ba kay Ochi, kaya ganyan ang feeling mo? Sandali naman. Alam mo, meron pang bakante sa tabi ni Direk Richard. Pwede ka doon, Leo.
Then how does it feel lang siguro na you're given that role, you're trusted with that role? Siyempre, masaya ako na, masaya po ako na nandito po ako with Kat and DJ and Direk. Kasi dati, siyempre, parang nakikita ko na po yung pinaghirapan ko. Tapos, yun lang po. Hindi ka ba nakaramdam na natitreaten or something sa fans ng Katniel? Hindi pa sila nagparamdam sa'yo na parang ayaw nila parang pumapasok ka sa love team ng dalawa? Wala ka bang ganong naramdaman? Naramdaman ko po. So anong ginawa mo sa kanila? Wala po akong ginawa sa kanila. Hindi ko na lang po pinapansin yung mga tweets or whatever they say in personal. Anong pinakamatinding tweet na na-receive mo or nabasa mo? Magpakamatay ka na. Ay, grabe. Pero you see that as an overwhelming reaction lang kasi they love Kat and DJ. Parang Yeah, I understand naman where they're coming from. Kasi syempre kung nagsusupport po sila sa isang love team, yung sobrang yung pag-support nila sa kanila, pag may ibang pumasok, parang ma-hurt po sila kasi ayaw po nila maghiwalay na. OG ibang envelope ko. Thanks, Leo. Thanks, Leo. Sorry. Hindi, kasi inano ko rin kay Liza na na maganda din yung mga ganyan kasi pag wala silang reaksyon sa pagpasok mo, ibig sabihin wala kang dating. Correct. Okay. So, inutusan ko yung mga Ay, bashers. grabe. Joke lang. Next Ay, hindi, kasi nag-ano si Leo na nagtataka bakit daw may presidential table ito. Tapos sila, hayaan mo maya-maya Leo, sila naman ang papalit doon. Hindi, para lang maging masaya si Leo. Aaron, next question. Yes, MJ, we have a question from Manay Ethel Ramos. Yan. Ang unang kong tanong kay OG Dia. Ay, presto Bartolomeo. OG, maghihinayang ka kaya na matatapos na ito? Parang hindi believable kasi kung wala si Liza. May project for Liza. Ayan. Ang gusto kong ang tanong ko actually is kay Direk. Direk, what made you believe in this project? I got excited po working on a project that tells the story about teens, first love. Kasi po, ang mga nadidirect ko in the past, hindi first love mga sina John Lloyd age na, ganyan. So working with someone who's 17 and ikaw lang natawa ka na nga. Na-excite ako, muna Ethel, na parang, uy, ngayon ako magkikwento ng first love. Parang hindi ko to nadaanan ng for how many years in show business. First time kong gagawa about first love. Yun po talaga yung nakapagpa-tuwa sa akin. Kasi isa sa pinaka-favorite mong love team ay sina John Lloyd and Bea. And they are honest and open na wala sa kanilang hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakagusto sa isa't isa. How about these two young people? Did you notice na more than just the closeness as a love team, there's something between them which make them lovable as a team and the reason why they click with the fans? Ako po, I think they like each other. And ako, I want them to like each other. Parang they look good together. Kumbaga, kung magro-root ako, sana nga, may mangyari. Pero kung pagalitan ko ni Manny, sa ganit Kawa. Pero ako po, Manay, I see more than friendship, no? But I'm not saying anything na parang relationship, pero kasi tagal na rin nila nagkasama, tapos very ma-open, grabing friendly po itong dalawang to kaya nga siguro lahat naging kaibigan, kahit yung mga triangle na ine-expect ko magkakaroon ng konting antagonism, pero wala po. So how much more sila siguro, po sila parang lagi magkadikit. Being the one of the real blockbuster directors, minus each other.
Anong nakikita mo sa individually sa kanila? Ay, ang hirap naman yan, man. When I worked with the two po, I had stories na naririnig kung ano sila bilang artista, kung paano sila katrabaho. And honestly, medyo nagsungit po ako at the beginning talaga. I had to know kung ano, hanggang saan sila. But seeing them work hard, kasi di ba Manay, masungit talaga akong direktor. Alam naman po yan na hindi ko lang po itinatanggihan. At sa lahat ng pahirap na ginawa ko sa kanila, ang tanging alam ko na hindi mag-work sa kanila pag pinapahiya ko sila. Nakikita kong tumiklop. So tinanggal ko po, sabi ko nga sa kanila, kayo lang ang kinatrabaho ko, ganito ako. Kasi hindi nag-work sa kanila. But individually, they have their own strengths and talents. Si DJ, nagulat ako. Meron po palang dramatic sense. Na according to marami, direct, ngayon lang namin nakita yan. Pinag-MMK na nga po namin. Si Catherine naman po is very known to be a dramatic actress from the beginning. Kahit nung bata pa siya. Ang hinugot ko na lang po sa kanya is the depth, no? The klase ng iyak na iba-iba and ganyan-ganyan. Nakita ko po rin kung gaano siya ka-willing to learn. And for someone who has been in the showbiz for so long, no? Bata, natutuwa ako kung paano niya tinanggap ako. Silang dalawa po. Because I have a different attack din. Si Direk Richard din siguro may masasabi dun sa dalawa. Direk, pero Direk, iba yung tatanong ako kay Direk Richard. Pero bago ko siya tanongin, to your claim na isa ka sa most difficult director. For me, hindi yan totoo. For me, you are really one of the best. Top 3. Wow! Ngayon, Manay, wait lang, Manay. Si Carmina Villaruela ay nandito na rin. Mina, join us, please. Uy, kakulay niya yung Thank you, Manay. Ay, ang ganda. Lord! Sige lang, anak. Ay, kinakabog mo shorts ko. Kakaiba ka na. Wala kasi akong slit. Thank you to everyone. Manay, pabatiin lang muna natin sandali si Carmina. Ay, hello po! Magandang tanga. Ay, pasensya na late ako. Bilang naka-pink ako. Manay, go! Kay Direk, Richard, kasi pareho mo naging child actors din si Catherine. Ngayon, ikaw, what's your take on the two? At saka, how is it working with Direk Cathy? Very honored po ako dahil Saka ano rin ang nyo, na-foresee nyo kay Liza? Kasi I see in her what most promising, Opo, meron si Liza po, meron po siyang, very promising po si Liza. Nakikinig po siya, willing to learn, saka seryoso po siya sa craft niya. And with Daniel and Catherine po, I enjoyed working with them until now dahil di pa tapos yung taping namin. Dahil parang kami pong magkakapatid at nakikinig po sila. Hindi talaga mag-ama, magkapatid Magkapatid lang din. Yan, saka nakikinig naman sila pagka may mga instructions kami. And kay Direk Cathy, personally, nagta-thank you po ako dahil inalaw niyo po na maging second unit po niya ako. At marami po ako natututunan kay Direk Cathy. Direk Cathy, thank you. Manay, okay na? Okay na, MJ. Aaron, may question ako para kay Ate Mina sa kay Kuya Benji. Ano yung na-realize nyo o na-discover nyo in terms of acting? Kay Ate Mina, kay DJ, kay Kuya Benji, kay Catherine. Ako siguro, basta masasabi ko, inborn yung yung acting ni DJ. Talagang it runs in the family. Very, very natural. At saka maganda kasi sa kanya. Sabi ko nga, mamimiss ko siyang katrabaho. Actually, silang lahat naman. Siguro mas kay DJ lang kasi siya yung palagi kong ka-eksena. Siyempre, bilang bata, minsan naglalaro pa, pero pag seryoso na, yun na nga, very natural eh. Bigyan mo lang siya ng konting, para naman ako yung director, no? Basta bigyan lang siya ng konting instructions, ganito, napipick up niya kakagad. So pag pinapanood ko siya, yung parang,
basta it's so natural. Ang galing. Yung confrontation scenes, ganun, madali lang, kunan.